Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para suspindihin o tapyasan ang buwis sa langis. Live mula sa Malacanang nangunguna sa balita si Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, kapag nilagdaan na ito ng Pangulo ay kailan niya talaga ito gagamitin? Alam mo, Jiggy, hindi pa tiyak kung kailan talaga gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos itong emergency powers. Ang malinaw, bago daw matapos ang araw na ito, plano niyang pirmahan na yung endorsed bill dahil si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi na hawak na niya yung kopya na nilagdaan ng Kongreso at ng Senado. Pero kasi malinaw din doon sa paliwanag ni Pangulong Marcos na may mga kondisyon na nakasaad dito sa nasabing endorsed bill. Kung matatandaan natin, nakasulat kasi dito na kailangan umabot muna ng $80 per barrel ang presyo ng petrolyo at yan ay dapat mag-average ng nasa mahigit isang buwan. So may mga conditions na kailangan ikonsidera at sabi nga ng Pangulo, kailangan tama yung timing ng paggamit ng emergency powers para kaltasan o kaya naman ay suspendihin ang excise tax sa petrolyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. Titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. Ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Mahirap talaga magplano, and that's why we have been trying to find the optimum levels in terms of support, in terms of the suspension of some of the charges. At Maricel, walang klarong pahayag ang pamahalaan kung kailan talaga mauubos ang supply ng langis. Sinasabi kahapon ng DOE hanggang May, tapos may mga nababalitang may shipment galing Russia. Ano ba ang sinasabi ng Presidente tungkol sa supply talaga ng langis? Well, Jiggy, sinasabi ng Department of Energy, pwede pang tumagal ng hanggang 45 days yung inventory ng ating petrolyo dito sa Pilipinas. Pero si Pangulong Marcos doon sa kanyang press briefing kanina, sinabi niya na tiwala siya na magiging smooth pa rin yung supply ng petrolyo dito sa ating bansa kahit pa magamit yung inventaryo natin na supposedly ay tatagal ng 45 days. Ngayon, nagkaroon ng panayam itong si Pangulong Marcos sa Bloomberg at dito sinabi nga niya na handa rin daw siya na makipag-usap sa China para magkaroon doon sa sinasabing pwedeng joint gas exploration dyan sa ating West Philippine Sea. Ngayong matindi pa rin yung gulo na nangyayari dyan sa Middle East. At sa same interview nga, nabanggit din ni Pangulong Marcos na nariyan yung posibilidad na baka mamaya yung ilang eroplano natin na maging grounded dahil nagsabi na yung ibang mga bansa na kapag pupunta doon yung ating eroplano, kailangan magbaon na sila ng kanilang mga jet fuel dahil hindi kaya na i-refuel o bigyan sila ng gasolina doon sa mga ibang bansa dahil nga dyan sa nangyayaring gulo sa Middle East. Pero ang sinasabi ni PBBM, wala naman daw dapat ipagpanik, ginagawa daw nila yung lahat at nakikipag-usap din sila sa ibang mga bansa para malaman kung sino pa yung mga potensyal na maging source natin ng petrolyo. Jiggy. At yung pagdedeklara niya ng National State of Energy Emergency, anong implication o impact nito? Jiggy, kahapon nga nag-issue si Pangulong Marcos ng Executive Order 110 kung saan idinedeklara na nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas. Dahil daw sa deklarasyon na ito ay magkakaroon ng options ang pamahalaan kung ano yung pwedeng mga hakbang na gawin para matiyak yung supply ng petrolyo. Kasama na nga dyan yung pagbili ng petrolyo mula sa ibang mga bansa na mas maikli yung proseso dahil dito sa emergency declaration. Pero nilinaw ng Pangulo na nakasentro lamang ito doon sa energy. At base nga rin dito sa EO na ito, kung kakailanganin for national interest, pwede rin na i-regulate ng Energy Regulatory Commission yung estado ng ating kuryente. Pero kanina natanong natin si Pangulong Marcos kung dahil ba sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency, ang ibig bang sabihin nito ay pwede na rin na maging in control temporarily ang Department of Energy doon sa oil industry
industry dahil malinaw din na nakasaad sa oil deregulation law natin na kapag ka nasa emergency situation ang bansa at kapag tinatawag ng national interest, temporarily pwedeng i-direct muna ng Department of Energy yung ilang mga kumpanya o kung baga yung may mga kinalaman dito sa nasabing industriya. Pero mukhang ayaw na yan pag-usapan ng Pangulo. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. President. I don't want to get into that discussion. Maricel, may binubuong Crisis Management Committee ang Malacanang o binuo ng Pangulo. Sino-sino ang bubuo nito at halimbawa kasama dito ang mga issue ng OFW o sa agriculture? Ano ang kabuuan nito? Well, ang tawag dyan, base doon sa EO 110 GG ay uplift. O yung tinatawag nila na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. So, base sa EO 110, ang magiging chair nitong uplift na ito ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo. Ang mga giging miyembro niya ng iba't ibang kalihim ng ating mga kagawaran, kabilang na nga dyan yung Department of Agriculture. Pero wala kasi dyan yung Department of Migrant Workers, at least base doon sa members na nakita natin doon sa listahan ng EO 110. Napansin din natin na hindi kasama dyan ang DTI. Pero ang trabaho daw nitong Crisis Management Committee ni ito na tinatawag nilang uplift ay to ensure na dire-diretso yung supply, hindi lamang ng petrolyo kundi maging yung ating mga basic needs. Sinasabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos kanina na nothing is off the table. Yung mga nakikita nila at mga natatanggap nilang suhestyon, pag-aaralan nila, titingnan nila kung ano yung makakabuti para sa interes ng ating bayan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, G. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.